sa ngayon po kasi sinasabi na pwede namang dumalaw kay dating Pangulong Duterte, oo, ang kanyang pamilya at maging ang ilang pong mga malalapit sa kanya. Ano po, kung papayagan din mismo nung sinasabing detainee. Opo, kayo po, in the absence of any warrant, kayo ba ay, inyo ba naiisip na gusto niyo pong dalawin ang presidente sa The Hague? Wag muna, Ted. Wag muna. Nandun naman si Inday at saka si Pulong. Magro-rotate lang muna kami. Habang nandun si Inday at si Pulong, okay na yun si President Duterte. At kita ko, ang daming Pilipino doon na nasa labas ng labas ng ICC na willing na sumuporta sa kanya, magbigay ng mga jacket, magbigay ng mga pagkain, kung ano-ano. Okay pa naman siya doon. Pero yun nga, kapag may warrant na ako at kailangan na akong magpahuli, then magpasalamat din tayo, given the opportunity na makasama si Pangulong Duterte at maalalayan siya doon sa loob ng silda, kung tayo papayagan na alalayan siya doon, dahil matanda na yun, I would be very happy to serve the former president. Tulungan siya sa kanyang kanyang health situation, Opo, health opo. condition. Opo, kung sakasakali nga po mangyari yon. So, klaro po ito, hindi kayo hihingi ng asylum. Opo, kayo po ay magkukusa na lang. Is that the word? Magkukusa na lang. Wala na pong resistance kung sakali po na dumating yung arrest warrant at wala kayong refuge in the Senate. Wala na pong masyado pang pagtatalo yon. Sasama kayo sa magiging arresting officers. Ganun po yun, Senator? Correct yun, Ted. Correct yun. I will present myself to the arresting officers kung sabihin na akin ng liderato ng Senado, we can no longer protect you. Doon ka na. So, yun ang gagawin ko. Okay, sige po. So, kumbaga, igagalang nyo po itong binabanggit ng administrasyon na dahil sa Interpol na ating pong ugnayan, yung ating pagiging miyembro ng Interpol, hindi daw po sa ICC. Ang sabi, di ba, kung hindi sa Interpol, igagalang nyo po itong Interpol request na ito for the arrest of... Hindi yung kung igagalang or sinasabi natin na tama yung mga ginagawa nilang aksyon. But I want to spare my family from further harassment. No? Baka mamaya hantong maghanap pa sila ng heartbeat ko doon sa aming bahay. Ayokong maging kawawa yung pamilya ko, maharas sila. So, yun namang Interpol na yan. That's a very lame excuse. Alam natin yan na very lame excuse ng Interpol. As a president, you can directly say no to the Interpol kung ayaw mo talagang kung sinasabi ka, kung consistent ka talaga na nagsasabi na hindi mo ni-recognize yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas because meron naman tayong kasabihan na that the water cannot rise above its source. Ano ang source ngayon? Yung warrant of arrest ng ICC na sinasabi mo na hindi mo ni-recognize. Ano ang water? Ang water, ito yung Interpol na mag-implement ng warrant. So, very ironic na nasabi mo hindi mo ni-recognize yung Interpol, yung ICC, pero matter of cooperation lang daw sa Interpol, kaya siya napilitan na hulihin si Pangulong Duterte. Very lame excuse. Halatang-halata na ang gobyerno mismo ang gusto talagang ipahuli si President Duterte at ibiyahe doon sa ICC. More than the interest of the ICC and the Interpol. Yun man talaga nakikita natin. Mas gustong atat-atat itong gobyerno natin na dadalhin siya doon para ma-erase siya dito sa equation ng ating Philippine politics. Senator, inyo na ho bang nakausap si former Chief PMP din, Oscar Albayalde? Hindi pa, Ted. Hindi pa. But again, alam kong
isa rin yung hindi yung magtatago, haharapin niya yan. Kasi alam naman natin yan na kapag isa-isahin natin yung mga kaso na sinasabi nila na 20,000, in fact, sabi nga ng ang official record ng PNP sa more than 6,000 lang. So kung isa-isahin mo yan, Ted, we can easily defend ourselves pagdating sa kaso. Hindi yung ilump mo yan lahat. It's very unjust, unfair sa amin kung ilalamp mo yan lahat na kaso. Isa-isahin natin yan pag-imbestiga. Dapat gano'n ang treatment nila sa kaso. Opo, sige po. So sa ngayon pa lang, Senator, na kaninyo, inaasahan nyo na may paparating na arrest warrant sa inyo ang ICC. Ngayon pa lang ho ba, meron na kayong mga pinag-uusapan na mga abogadong kukunin para po sa pagtatanggol sa inyo sa at least dito po sa preliminary trial na dadaanan? Kung meron man po kayong warrant sa ICC? Meron na tayong abogado na nakausap. In fact, sila nga ang nag-represent sa atin dyan sa ginawa natin na petition for certiorari and revision doon sa Supreme Court. Meron tayo nakahanda. Opo, pero yan po kasi ay dito po sa local scene natin. Pero ang pinag-uusapan po ngayon ay yung abogado na magtatanggol sa inyo sa ICC na iba ho naman din po yata doon ang mga panuntunan sa pag-practice po ng law profession. Particularly nga po, ito pong issues concerning ICC trial. Ano po ang inyong kaisipan doon, Senator? Sige lang, Ted. Kung sino yung abogado ngayon na nag-represent sa atin dito, sila na rin ang ikuha natin, paharapin natin doon sa ICC, magdidepensa sa atin. Sila, kahit na itong mga abogado na ito ay mga barangay level lang ito na abogado, so, abogado na probinsya lang ito mga ito, pero alam ko yung no question pagdating sa puso nila na tulungan tayo. Di tayo lalaglag dito mga abogado na ito solid dito sa atin ito. Opo. May pahabol lang po si Chacha, please, Senator. Oo. Yes po. Senator, si VP Sara Duterte, nakausap niyo na po ba? Hindi pa, DJ. Kasi umalis naman siya, nandun man siya sa kwan. Nandun siya sa dahig na yan. Nasa dahig na nga po ngayon ng vice-presidente. Pero with all these happenings, sa paparating po na midterm elections ngayong taon, ano po sa tingin niyo magiging epekto nito? Ito po nangyayari ngayon. Two ways. Opo. Sige po. Two ways. No, digital sa pwedeng makaka-pull down ito sa ating ratings kung mas marami ang naniniwala sa Malacanang, no? Sa gagawa ng gobyerno ngayon. Kung mas marami ang naniniwala, it can pull down our ratings. Pero kung mas maraming galit sa mga nangyayari ngayon, then it will boost our chances of winning. And straight na tanong lang din po, straight answer, yes or no. Kayo po naniniwala na Yes. Kumbaga napagplanuhan po itong pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte? May kinalaman po dito ang Marcos administration? Para ka naman ding quadcom kung mag-imbestiga DJ Chacha, no? Yes or no lang. Wala na explanation. Yes or no? Senator ba to? But you can explain further if you want. Sige po. Parang Senado din. Senator ba to? actually. If you want to explain further, you may. Sige po. Thank you, DJ Chacha. Yes, alam ko pinagplanuhan na ng gusto yan. Deployment pa lang ng libo-libong pulis eh. Pinagplanuhan na yan ng gusto. Huwag niyo kong sabihin, huwag nila kong sabihin na hindi nila plinano yan at yung pagpasok pangalan ng ICC para mag-imbestiga, kahit na-deny sila ng na hindi sila mag-cooperate ng ICC. Alam natin na kung sino yung nag-asikaso ng ICC dito. Sino nag-welcome, sinong nag-facilitate sa kanilang ginagawang investigation. Gobyerno rin natin. Huwag na nalukuhin yung taong bayan. Masyado naman silang masyado nilang niloko yung tao kung ganun pa rin yung kanilang stand. Kagaya po. Pinapasabi. Yes po. Senator Bato, kagaya ni VP Sara, kayo po nagsisisi na rin ngayon sa pagkakaroon ng unity team noon? Sobra, DJ Chacha. Akala mo, kasi nung panahon nung kampanya ng 2022,
Kung hindi makapunta si VP Sara dahil may ibang engagement, ako yung pinaparepresent niya doon sa entablado. Magkatabi kami niya Pangulong Marcos kung represent ako kay Inday Sara, magkatabi kami at talaga nagsisisi ako dahil alam mo, we felt betrayal to the max. Ako mismo, kinausap ako ni Pangulo. Sinabihan ako ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Malacanang Sabi niya, Bato, hindi ako mapayag na mag-imbestiga ang ICC dito. Hindi ako mapayag. Huwag ka mag-alala. Kahit buhok niyo, hindi mahawakan ng ICC. Sabi niya sa akin, kahit na wala akong buhok, kalbo ako, pero hindi na talaga mahawakan ng ICC yung kahit buhok namin. Dahil nga, sabi niya, kung papayagan ko sila mag-imbestiga dito, after Duterte, after sa inyo na maimbestigahan, sino ang next? Baka kami na naman ang next. So sabi ko, tama nga, kasi kung papayag ka, posible rin kayo ang isusunod. Pero what happened now? Iba ang sinabi, iba ang ginawa. We feel betrayed talaga. Don't expect that the President is a man of his word. If you are the chief executive, dapat panindigan mo yung sinabi mo, pero iba ang nangyayari ngayon Kaya nga, huwag siyang magalit kung sabihin namin na we feel betrayed. Opo. Sige po. So, Senator Bato, well, we wish you well, ano? At sana nga po inyong malampasan itong campaign period na ito na maayos ang inyong pangangatawan. You have strength nga po to all the way sa last day po ng campaign. Pero bago po kami pansamantala magpaalam this morning, ano po ang inyong mensahe sa mga umano'y biktima ng EJK, madugong drug war, na ang sinasabi po ngayon, Senator, ay mabuti pa kayo dahil dadaan kayo sa due process. Mabuti pa kayo at dadaan kayo sa pagkakataon na ipagtanggol ang inyong mga sarili dahil daw yung mga kamag-anak nila ay hindi nabigyan ng pagkakataon na iyon at ngayon nga po'y mga nakalibing na. Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Pareho tayo naghahanap ng hustisya. Hindi lang kayo, pati kami naghahanap ng hustisya. So kung yung sabi ninyo na yung mga kamag-anak ninyo na namatay, na hindi na bigyan ng hustisya, hanapin natin ang hustisya ngayon. Hanapin nyo, pagkasuhan nyo kami. Kung if you think na kami ang may kasalanan, kasuhan nyo kami. Pero what happened? Hanggang propaganda lang kayo. Sige kayo sabi dyan na EJK, hindi kayo makapile-file lang kaso dahil alam ninyo na hindi lahat ng namatay na yun, puro EJK, yung 6,000 na yun, puro EJK. Hindi ninyo, alam ninyo yan, hindi nyo kaya mag-file lang kaso dahil wala kayo hawak na ebidensya. Pareho lang tayo, naghanap ng hustisya. Pareho tayo, pero huwag naman yung lahatin yan dahil yung ibang kaso na yan, may mga pulis tayong namatay na nakipagbarilan dyan sa mga sinasabi niyong namatay sa police operations. Kaya, ibisigahan natin at kasuhan natin. Kung meron kayong ebidensya laban sa amin, magkaso kayo. Pero kung anong ginawa nyo, o pumunta kayo ng ICC dahil alam niyo mas mas bloated yung proportion ng attention kapag doon kayo sa ICC. Kasi dito sa local court, wala kayong sigurado kayo na hindi kayo mag-stand yung inyong kaso sa korte, sa local court natin. Gumagana ang korte natin, hindi naman sarado. Open yung ating mga RTC dyan, lahat ng korte natin, up to the Supreme Court. Gumagana po yan, kaya dapat walang rason na makialam sa ICC dito. Pero yun, kagustuhan ninyo, sinusunod yung gusto niyo. Sige lang, we will be given a day in court pagdating doon sa ICC. Huwag kayo mag-alala. Okay. Sige po. So, Senator Bato, good luck po sa inyo at muli kaming tatawag kung kinakailangan po para po sa pagpapaliwanag mismo at maiklaro ang mga balitang ito. Salamat po, Senator. Salamat din at DJ Chacha. Magandang umaga sa ating lahat. Senator Ronald Bato de la